mga revelation kag sa mga word nga gin-share kagaina kag sa imo pagpadayon Lord nga pag-reveal sa amon sa imo word today. Let our hearts be open, Lord, sa word of correction, word of direction, revelation, and guidance para sa amon. Lord, today we surrender everything sa imo, Lord, including myself. Lord, kaksa ang tanan nga para sa akon, kag ibutang ko sa likod. Magkanto ko sa akon natubangan, kag every words, Lord, nga i-share ko will be according to your will and will be according sa leading sa Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Before ko i-share ang aton nga word for today, nakadumduman ko tawag na ang ginambal ni Brother Modesto about sa scatter bala. This is a testimony. Bible study kami sa isa ka business establishment. And we are talking about addiction kag ang things nga nagagumon sa aton kabuhi. During sa amon conversation, wala agad ni siya na mention ang scatter. Nag-istorya lang kami about things nga nagagumon sa inyo kabuhi. And then later on sa amon nga conversation, may isa to nga siguro kusog-kusog ang conviction sa iya sa Holy Spirit. Nagambal sa nga Brother Paul. Nag-scatter kami di. Grabe ang conviction sa Holy Spirit. Grabe ang gumon sa among pangabuhi tungod sa scatter nga ni. Sa nga mapapangamuyo kami sa inyo nga makabuhi kami di. Ini bilang scatter ni. Simple lang ni sa nga mobile game. Amo na sa ginagamit sa kalibutan nga tawagon siya mobile game. Pero ini bilang scatter nga ni, very tempting kag addictive ni siya. Kay tungod aral lang sa imo kamot mo. Ikaw lang maning nakabalo. Ti usually diri na sa gasugod, sa testing, sa tilaw-tilaw. And then sa uli hindi mo na notaran nga nagakagumo nagaling kabuhay mo. Ang ilang nga mga gina-share is grabe nagatabo, gaaway na sila sa ginasawa. Gapangutang na sila. Ga-advance sila kasi sila sa ilang sweldo kay tungod i-kapital da. Kagang lain pa, gin-invite pang imong upod. Kaya nagdaog sa mo once. Ang scatter na bala, padaogon niya kani. Mga 1 to 10 siguro. Sa imong pulo nga gintaya, isa lang na dapat daogon ka. Tapos ang imo pa nang daog, hindi pa nakabawi sa imong gintaya. Tagaan niya ka na sang feeling nga makabawi ko ni. Amo na ang feeling nga yatag sa imo, pero kung lang tawon mo lang gid, mas damo ang perdi kontra sa daog. Amo na siya kahaladlukan ang temptation sa yawa nga patapakon niya ka sa iya nga bait kag kung makatapak ka na hindi ka nakagwa. Budlay hambal nila nag-aabot sa point nga amo na lang niya ang gina-call out ang asawa ko all the time. Budlay na siya. Kung sino ang madasubong sa inyo ang may amo ni nga challenge sa inyo nga kabuhi. Namambal ko lang hindi nyo na paghulata nga mag-abot ka mo sa point nga wala na ka mo control over it. Nga amo na makontrol sa inyo. Kag ang iya sini nga gubon, hindi lang ang self nyo kundi pating pamilya nyo. Pati ang mga kabataan nyo. Daw ka namin ilan ni sa latawon sa gwa. Pero deep inside, grabe ni ang damage nga obrahon sa inyo. So, kung may mga challenge ka mo sa amo ni, amambal ko lang, repent. Kinanglan, biyaan nyo na kay delikado na katama. Nakadto matadaman. Pero grabe ang leading ko Holy Spirit. Ato pag ginahambal ni Brother, bila kagay na about atong times nga nag-obey. Obedience is very important, especially sa mga leaders naton nga mag-obey kita. Ang mga disciples ni Jesus, isa ni siya sang part sang Great Commission for us to have power to cast out demons, to heal the sick. Gitagaan ta sang authorities ang Ginoo nga gin-empower niya to do this if we obey the Great Commission. But the thing is,
sometimes nag-go overboard ta sa dira na area, sa arang cast out demons, arang ga-prophesy ta towards other people. We need to be very careful sa direng area. Hindi na siya basta-basta. We need to be really grounded by the Word. Hindi nga gin-lead ko bisang Holy Spirit, ngihambal ko na sa iya. Gin-lead ko bisang Holy Spirit, na may vision ka about sa iya. We need to be very careful. And we need to make sure nga back up siya sa Word. Hindi pwede nga Holy Spirit na tanan, kaya kung gisabla ang Spirit sa kaway, go-take man sa ato. We need to be very careful. Lord, is this really from you? Lord, i-confirm sa imo nga word. Kung halin gid man sa imo. Kung may confirmation sa word, halin na sa Ginoo. Pero kung wala, basi imo lang na. Pangamuyo yanay. I-marinate ano yung self mo sa word kag sa iyang presensya antes mo i-release. Kaya daw moment kag i-release mo na ni. Delikado ni siya. Kaya hindi lang ikaw, may iba na nga tao nga dala mo. Tingka buhi na bala nila. Hindi basta-basta. It's either it will give life or death sa ila. Amo na nga ito nga kinanglan nga i-make sure nga before kita mag-release sang word sa iban, kinanglan back up by the word of God. Gidya. Anyway, ang atong nga topic for today is about godly mother and mother of the world. Ang ini nga preaching dapat ng Mother's Day ni sa galing gin-reschedule lang. Pero grabe niyang speak ni Lord sa akon. I-share ko nito sa inyo and I hope makakuha kami diri sang things, especially ang mga mother. If I can still remember, ang last ko din nga preaching is about husband and wife. Subong is about mother. Nga, Brother Paul, nga family-centered ang imo nga preaching out. Kaya kabalo ka mo, everything starts sa aton nga family. Everything starts sa aton nga family. There's a lot of people nga ara sa ministry. Gakadto sa church every Sunday. Ga-join sa tanan nga activities sa church. Pero sa sulod sa ilang balay, wala ka linong. Para may gaaway. May mga lain sang buot. May mga unforgiveness. Magamuna ang sistema sa aton sa sulod sang balay. Mamudlay mag-operate sa kundi ang kita ginatawag ni Lord. Kaya nga aton nga heart may partiality. Ang area sa imong life nga hindi mo masurrender sa Ginoo. Amo na siyang gamiton sa kaaway. Nga sa uli dagdagon niya ka. Imagine na pala ma-preach ka pero before ka nag-preach nag-away ka mo sa imong asawa. Before ka nagkadto sa ministry mo nag-away ka mo sa bata mo. Kung kisa sa aton bala nga human flesh, nagakagamit ang aton nga ministry nga palautwasan sa kung ano aton nagaka-feel. Amo na kung kisa nga the way we share the word, instead of it gives life, ang iban masambol. Kitungod, miyara ta deep inside mo, kita lang nakabalo, wala man na sila kabalo, but deep inside we know nga there are areas ng aton nga life nga unsettled. Kinanglan nga we need to make sure nga whatever we preach here, we do inside our house. Importante ginakatama. Kung nag-preach na di sa pagbalangga, dapat nagapalangga kata hindi lang sa tubang sa mga tao kundi pati sa sulod ng balay ta. Kung nag-preach ta di forgiveness, kung nag-forgive ta sa mga tao nagkakita sa aton, dapat nag-forgive man ta sa tao sa sulod ng balay ta. We preach love, forgiveness, mercy, dapat ginaubratan sa sulod ng balay ta na. Nag-preach ta di love, forgiveness, and mercy, and then sa sulod ng balay ta hindi ta gani mapatawa rin nakasala sa aton. Bugat ni siya. Pero this is the truth. Pero, talking about mothers, in Proverbs chapter 14, verse 1, sa NLT, the wise woman builds her home, but a foolish woman tears it down with her own hands. Sa hiligay nun, ang maalam nga babayi, nagapalig-on sang panimalay. Pero ang buang-buang nga babayi, nagaguba sini. Very important bala ang role sang isa ka iloy sa sulod sa panimalay. Kay amo na ginambal nila no nga
ang nanay ang ilaw ng tahanan. Di ba mo nambal nila? Kung brown out ang iloy, biskan ano pa ka-solid sang haligi, kung brown out ang iloy, ang tanan nga tao sa sulod sang balay, budlayan sila magawi. May tendency ba na akong gisa, ang mga tao sulod balay kakabunggo, pa kay tungod, hindi ka kakita mo. Tunaan ta ni today, kung ano ang character sang isa ka godly mother, kag ano ang character sang isa ka iloy nga nagasunod sa kalibutan. Very important nisa. Kay kabalo ka mo, ang mga nanay bala, dako ni sila nga factor sa pagdako sang kabataan. Kay sila ning naga-nurture sang kabataan mo. Sila ang nagatudlo, sila ang nagabatiti sang ilang kabataan. Kung wala ginaobra sang iloy, maayo ang iya obligasyon sa sulod sang balay. Affected ng future sang kabataan. Amo na may makita ka mo nga kadamo sa mga successful nga mga tao nga dako nga factor sila ang ilang iloy. Grabe ang suporta sang iloy nila. Kaya during sang time nga mga discourage sila, ang iloy nila to, sige padayon na to. Kaya mo na. Grabe lang ang encouragement. Pero may ara man mga ginikanan nga sila mismo ang nag-discourage ng ilang kabataan. Nga hindi, wala sila ga-believe sa capacity sa ilang kabataan. Nga sila mismo nag-down. So, tunaan ta ang mga karakteristik sang isa ka godly mother versus ang worldly mother para kabaluta kung diin ta balakat kay subong sa kalibutan kadamo lang sang ginatudlo ang kalibutan sa aton kung paano padako sa kabataan, paano maging iloy. Ti Gen Z na subong dapat amo na ning obrahon nimo kay mga kabataan niya dapat gininchindi gina siya. May mga amo na. Pero ano gid man ang ginahambal sa Bible? Ano ang biblical way sang isa ka godly nga mother? May isa ko di i-share sa inyo nga word. Every mother leaves a legacy. Some build homes on the foundation of faith, while others unknowingly tear down what they hope to preserve. In a world full of distractions, ideologies, and pressures, the contrast between a godly mother and a worldly one has never been more important to understand. Ang pamangkot di, ano nga legacy ang ginabuild ta sa sulod sa aton balay? Point number 1, God's wisdom versus worldly ways. Ang isa ka character sa isa ka godly mother builds her home on the Word of God. Kaya ang nahambal sa Psalms chapter 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang isa ko ka karakter sa isa ka godly mother, she builds her home on the Word of God. Dumduman niya to sa una, alas 6 ang hapon, ang mga nanay, mga lola, ginatawag nila mga kabataan nila, gaano sila? Gapangamuyo, no? Kakakita, ito pa na subong? Wala na. Laka na lang, no? Kay sako na. Kay ang mga mother, strong, independent woman, sila gaobras lang. Pero that's, makita mo sa una, lantawan niyo bala sa society. Sa una nga tiyempo, ang mga nanay, nga mga mapalang nga moyohan, kag nagatuon sang word, ginagather, kung sabi, kusi-kusi pa na nga dala. Ginagather na ang iba, hindi pa na magupod, maginakusi na. Kaya para magupod lang, kasi ang ibang kakapilitan pa na. Pero here's the thing, lantawa bala ang mga kabataan nga nagdako sa nga ira. Grabe ang ila nga pagtuo sa Ginoo. Grabe ang ila nga pagpursigi sa pangabuhi. Grabe ang ila nga direksyon sa ilang nga kabuhi. Slowly by slowly, nadula ni siya. Gindula na sa sang society. Ang nagakatabo, wala na sa amo na. Ang nga next nga generation, amo na to sila mga generation nga early pa namata, early pa namana, arab lang nagadisobey sa parents, wala nagatuman sa kano ginambal sa ila, amo na ang nag-next nga generation. A godly mother builds her home on the Word of God. Are we still doing it
as a mother na we gather our children to pray, to learn the Word. If not anymore, this is a reminder to all of us nga ubrahon ta niliwat. Ubrahon ta niliwat in order for us to save our children and their future. Sometimes nagkaka-frustrate kita. Nga kaduhol man sa ilaman, nga kasalawayon man sa ilaman. Maybe because we are not doing our duty anymore. Basi may nagkaka-miss man kita sa aton na side. Basi hindi lang ang culture ang nag-dictate. Basi sa aton nga side mismo may mga pagkukulang kita. A worldly mother builds her home on culture, feelings, and trends. Anamba sa Proverbs chapter 3 verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Subong niya nakapattern sa social media ang pangabuhi naton. Nagapattern sa kung ano ang nadak-an ta. Kung ano nga ways ang gidak-an ta sa aton nga previous nga life. Ti isang una, may load-load to sa asin. May load-load to sa sa munggo. Amo na may kung kisa ibutang ka sa sako kag itos mo sa dagat. Amo na ang mga ginobra sa una. Tapos the parents nag-strive sila, nagpaningwa sila. And then may na-achieve sila sa ila life. And they think nga ang amo tong way is effective. And then here we go, the next generation. Obrahon man na nila sa mga kabataan nila. Ang ini nga preaching para ni sa sakon man mo. Kay I've do this before. Sa parenting ko. Kay tungod ang disiplina sa akon grabe. Batas militar sa sulod ng balay pag makasala ka dayon nang pinahan ka dayon. It's either padupahon ka or palodhon ka or butangan libro ka mo na. Amo nang nadakan ko nga parenting style. Gindala ko to at some point sa akong kabataan. Hindi pa ko to Christian that time. Kaya para sa akong abi ko, effective ni siya. Kaya mo naging dakan ko sa akong parents. And then later on, na-realize ko nga hindi sa gali manami. Kaya nag-rebel gali ang tawo kung ginasakit mo sa parami. Kaya nagatiga ang your heart. Later on, as I read the Bible and may mga revelation si Lord sa akin, dito ko na-realize nga ang parenting style mo hindi mo na biblikal. Ang pagpamakol kag pagpangpina wala na yan sa Bible na butang. But instead, bubuan mo siya sa word. Palanggaon mo siya. I-call out mo iya sala pero ibalik mo siya sa Ginoo. Kung hindi ka bala Kristiyano, kung wala ka bala naanad sa word, nabudlayan ka mag-direct sa mga kabataan mo. Kaya tungkol wala ka kaptan mo, wala ka basihan. That's why kinanglan gid nga gatuon kita para mo sa Bible. Kaya importante na. Amo na ang matudlo sa aton kung ano aton obrahon sa aton kabataan. Amo na ang mag-guide sa aton kung ano ang dapat naton obrahon sa ila. Hindi kung ano ang nakita ta or ano ang gitudlo sa aton. Kung gisabi mga suggestions, parang amo ni obrahon mo, okay mo na siya, pero galing mas mayo gid ko sa Bible tayo mabase. Amen. A mother who wakes early to pray for her children plants invisible seed that bloom in eternity. Ang inyo bilang pagpangamuyo sa mga kabataan ninyo, isa na siya nga way nga mag-plant ka mo sang good future sa inyo kabataan. Ako, bunga ko sang prayer sang a lot of people. Kaysa una, hindi man namin akong ginalinan, hindi man namin akong pangabuhi. Pero because of those people nga nag-pray sa akon, for some reason, gin-encounter ko ni Lord along the way sa akon nga life. Hindi na bala, ang prayer bala sang isa ka mother, hindi na sa bala empty. Kung kisa dugay lang magabot, kung kisa aga ka-delay lang, may ara na si Lord reason kun nga, padayon lang kamo nga magpangamuyo sa kabataan nyo. Hindi ka mamawadaan pag-asa, kay sa subong bala nga tiyempo,
Miskan ako gambal, kami medyo budlaya, mapod ako kabataan during this era. Kay grabe mo, kadamo na, expose na sila sang may mga right na sila yung magambal. Sang ila, sang unaya, pagkakigang, kaya wala ka gidya right magambal, miskan isa, hipos ka lang gid. Kaya tanan mo ngay hambal, wala puro tanan sala. Hipos ka lang gid. Sunod ka lang, amo lang, na-obey ka lang. Subong niya, mga kabataan niya lain. They have their own entitlement nga, entitled ko yung I speak out kung anong sa akong heart. Because of the world. Hindi mo na yan makontrol. Kaya they go out of your house. They expose sa iban nga tao. Ang imo lang control is ang things nga sa sulod sang balay. Ang words nga ginahatag mo sa ila. Nga ginashare mo sa ila. Kung paano mo sila ginahandle. Amo lang ng kontrolado mo. Hindi mo na yan mapunggan nga magwa sila. Hindi mo na sila pwede presohon. Hindi ka mo to mag-join sa ila, hindi ka mo to mag-mingle sa ila kay taga-kalibutan, no. Isa gani sa ginambal ni Lord sa aton, go out to the world and share the word. So isa na sa obligasyon ta nga magwa, nga mag-share sa gospel sa kalalangan, i-share mo na sa imo nga brothers, sa sisters in Christ, di ba sa gwa. But you need to make sure nga grounded sila sa word, nga kabalo sila what is wrong and what is right. Ang point number 2, kingdom first versus the image that the world tells us to do. Godly mother prioritize character over comfort, salvation over success. Amo na nambal sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Wala nanay nga gusto ang kabataan nila maglain. Tanan nga nanay, tanan nga parents, gusto nila mga kabataan maging successful. The question is, are we doing our part to build their character to be a successful person someday? Ang success, wala na siya ginasnap lang, kaginapangayo lang kay Lord. Ang success ka-achieve ta na is because of the character na mayara ta. Nga only few people nagkakakuha ang success sa ila kabuhi. Why? Because only few people ang may character to get that success. Ang gusto lang yan natin comfort. Ang gusto talang yan pero may bunga. Hindi tayo mag-agi, hindi tayo gusto nga mag-agi sa budlay. Hindi tayo gusto nga mag-agi sa proseso. Ang salvation, wala nga ginatag sa aton ni Jesus, hindi ito bala basta-basta. Na-save ta tungod sa ginagyan niya, nga ginsakit sa, ginlansan sa cross, nga grabe-grabe ang ginagyan niya. Kinahanglan niya to agyan before ta ma-save. Kung wala to sa nag-agi, wala ta na-save. And the greatest success sa aton kabuhi is ang success nga na-save ta. Pero before sang success, si Jesus, grabe-grabe ang ginagyan niya sa life niya. We want success. We want our children to be successful. But the question is, as parents, as mothers, are we teaching them the character to be successful? Amo ginang importante. Isa nga formula sa success is integrity. You need to have integrity. Kinanglan may galantaw man sa imo or wala, ginaobra man sakto. Truth. Hindi kaya mag-compromise. Kaya tungod nga mga tao, hindi ka gusto, hindi mo na paghihambal ng truth, you need to stand for the truth. Ibis kan ikaw na lang isang katindog na, stand for the truth. Ang Ginoo, hindi ka na ipabayan. Amo na ang mga duwa sa mga karakter nga importante nga ginatudlo naton sa aton mga kabataan. Kay grabe, wala mang butang ang kalibutan. Grabe, walang ginatudlo sa kalibutan. Nga dapat, you need to be part of this group para accepted ka. Grabe ang pressure sa aton mga kabataan. Kung kisa nagkaka-peer pressure na sila, tungod gusto nila accepted sila. But the thing is, those people nga ginaupdan nila, ara ang ilaway sa kalibutan. If we don't teach our children nga you need to stand for the truth. Nga hindi sala ni siya, hindi ko din magupod sila. Okay lang nga ikaw lang isa, importante, ara ka sa truth.
ang imo nga kabataan, maano na sila, anxiety. Amo na gaka-anxiety sila katong hindi na sila accepted. Amo na from time to time we need to talk to our children nga kamusta ka sa school, kung kisabi ka kadula na sa aton nga dynamics ang aton lang we will provide everything that they need. Mayong eskwela, mayong pagkaon, biste, amo lang na nga aton, and then wag stop na tada. We need to give time nga mag-istorya sa ila. Hindi lang during nga pangakig or may sala sila. Kay dira lang ta para may istorya sa ila mo. Kung may sala sila, kag kung mangakig ta, kag kung may paobra ta sa ila. Sometimes we need to talk to them. Nga ara ba lang hindi as a parent but someone nga may istorya nila. Nagakatabo pa ni sa aton sa buong. Do we have time sa aton kabataan? Or naubos ng time ta nga mag-provide na lang? A worldly mother obsessed with appearance, grades, fames, and looks. In 1 John chapter 2, verse 15 to 17, makita tadi nga basahan ta bala. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Kung pwede ta lang sa screen mabuta. Hindi ninyo pagigugma ang kalibutan o kon ang kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala ka mo nagahigugma sa amay. Next verse. Kaya ang tanan nga kalibutanon, nga ginahandom sang tawhanon nga balatyagon, nga ginakawilihan sa mga mata, kaya ginapabugal sa mga tawo, wala nagahalin sa amay, kundi sa kalibutan. Ining kalibutan, kag ang tanan nga butang diri, nga ginahandom sa mga tawo, magataliwan. Pero ang nagatuman sang kabubot o sang Dios nagakabuhi sang wala sing katapusan. Amen. Ang sa sinibla nga verse ginapakita di sa aton nga hindi kita maghatag sa aton 100% nga attention sa mga worldly things. Nga dapat anak magdako ka, dapat successful ka gid, dapat madoktor ka gid, or dapat ma-teacher ka gid o ma-nurse ka gid. Kay kung gisaabala hindi tani intention ng parents. Kaya gusto taman lang ng magmayong matabo sa ila mo. Pero gina-frame ta na kung ano ang gusto ta para sa ila. Wala na sila choice. May mga ready nga sa mga batang 90s nga gusto ko sa una ma-psychology ko pero ang ipakwa sa ako ni mama nurse kay nurse gitong i-demand. May mga amo na de. Damo guro no. Nga may mga Arab lang gusto ko yung una ma-teacher pero ginpa-police ko. May mga amo na kung kita nga ginikanan naghandom ta sa kabataan ta nga mayo ang ilang tangatan based sa kung ano ang nakita ta nga pwede sa ila. Pero hindi ta pag-ipadaya ang aton nga kaugalingon sa nagakakita ta sa kalibutan. Kinahanglan pangamuyuan ta na. Kinahanglan tagaan ta sila sang freedom to choose. Kay kita bala wala tablagin pugos ang Ginoo bala. Wala ita tablagin na pugos. Ginatagaan niya ta permi choice. Ang balik nga man naginambal sa verse no nga I give you life or death. Choose life. Nagahatag sa sang choices, nagahatag sa sang suggestion nga choose life. Kung sa pamatsyag mo, ang muning mayo sa kabataan mo, ihatag mo sa iya ang choices, and then i-suggest mo sa iya ang imo nga gusto. But again, sila na ang mapili. Hindi kita. Amen. Hindi ta sila pagpuguson sa gusto naton. Kaya kung kisa, kadamo sa mga kabataan nga ginapugos naton, nga hindi nila matapos ang ilang pag-eskwela. Tungod nga, balapag na sa ilang balapag sa ilang heart. Nga at the end of the day, a portion of themselves nga gusto mag-nurse pero tubong teacher na sila. A portion of themselves kakapatay na sa na feel nyo na nga there's a portion of yourself
na gusto-gusto mo obrahon. But because of the need to put food on the table, sakripisyo mo na. Hindi na lang ako hindi na lang ako gusto ko gitani mag-music tani. Gusto ko gitani nga mag-play sa instrument kaso wala di hindi ko di makakwarta. Amo na lang ni ako na brown, no? And then a portion of that passion napatay na. Nadula na sa imong self. And then ara ka na sa age like 30, 40, tapos ginahando mo pa na, pero to hindi mo na siya makuha. It's because napatay no. Kabalo ka mo nga ang portion nga na bala. May mga arat na gifts nga ginatag sa aton ang Ginoo mo. Nga ang ina nga gift i-anoint niya kada nga gamiton niya kasi sa na area. Pero kung kisa nagkakadula na siya, it's because ginauna ta ang ginademand sa kalibutan sa aton. Ang need ta kinanglan ta makakwarta, kinanglan ta makapakaon, amo na ginauna ta. Is there a portion sa inyong self nga napatay na? Nga sa una gusto niyo gid ginobra. Pero sa buong way na. I think it's a good thing to revisit. Nga kung nag-apply ka sa una tapos wala na, basi kinanglan i-revisit mo na. Kay basi sa dira ang area gamito nga sang Ginoo. If you can still remember ang story ni Hannah sa 1 Samuel, si Hannah, hindi na siya makabata. Pero, nag-pray ni siya kay Lord. Siya nga, Lord, tagaay ko sang bata. Kaya kung tagaan mo ko, i-consecrate ko nisa sa imo, consecrate ko nisa sa imo, i-alay sa imo sa temple. Sino na ganyan ang bata ni Hannah? Ang bata ni Hannah, consecrate, is naging priest ni siya. Amo ni siya nag-anoint kay David. Amo ni siya ang isa ka character sang isa ka godly mother. Nga ang aton nga mga kabataan i-consecrate ta sa Ginoo. Hindi ta sa pag-consecrate sa gusto ta matabo sa ila ka buhi. Kaya hindi ta niya kontrolado ang kabuhi nila. Hindi ginhatag ni sila sa aton for us to take care of them. Hindi nga tungod nga i-mold ta sila sa gusto natin, hindi. Manog lang ta sila, manog atipan lang ta sila. Ang pinaka-purpose naton nga parents or mother para sa kabataan is for us to offer them to the Lord. Kasi si Lord na iya bahala. Ang success niya, ang achievement, ang kwarta, masunod lang na yan. If we consecrate our children sa Ginoo, kung ihatag ta sila sa Ginoo, magiging stress-free ang aton pangabuhi. Nagka-stress kita sa tanan na bagay. Anong suksukon sa akong bata, diin ko na sa eskwelahon, diin ko makuha sa iyang allowance. Kaya tungod nga tanan na nga bagay, gusto mo. Maside track ko gamay. Isang nag-commit ko sa kay Lord, nagamba ko kay Lord, pa-full time na kasi mo. Kaya mo na gusto mo, kaya gina-impress mo sa akin na full time na ko. Nawada ang cobra. And that work is paying me a good money. And then, ang bata ko may eskwela sa Lasal. Budlay siya sa akon, kaya wala ko pangita mo. Nagabot ko sa point sa akon nga life. Nga mahambal ko nga, mabalik na lang ko obra. Pero, deep in my heart, naghahambal. Amo ni ang gincall sa imo sa Ginoo. Diriya ka gintawag. Ang ini, I know nga need mo ni. Pero hindi ka pagbabayaan sa Ginoo di. Pero ang problema, tabla akong kisa. Hindi ta kaulat. Impatient ta. Amo na akong kisa. Ang yawa, motek na sa imo. Balik ka na obra. O nang tawa, lapit na mag-abri klase, oh. Wala ka pa kwarta, oh. Paano nang kakabataan mo? Paano mo na sa mapa-enroll? Sa Lasal pa niya, anong allowance siya? Paano iyang nga per semester yung bayaran mo? Kabulo ka, ang yawa bala. Hindi tanin siya may mabasol, kitagalain kung kisa bala, ginabasol ta sa all the time. Yung yawa, gini mo, hindi, ikaw na ang nag-decide. Ang yawa, yagotik lang na si mo. Ginatrap ya lang ka na, ginatempt ya lang ka na.
At the end of the day, ikaw ang ma-decide. Will you decide to give up ang calling mo? Or mapadayon ka and trust God and have faith sa iya? Ngayon di ka pabayaan. Ara ko sa amo na points nga ako nga life. Di grabe man gaka-stress ka man. Kiti siyempre, hindi ka gusto nga ang bata mo. Hindi mag-eskwela mo. Mga a month, guro, manog isa nakabulan. Ang akon nga client, nagtawag siya sa akon, nag-chat siya sa akon, hambal niya, nagpangita ko subong tawo kay nag-expand kami. Are you still available to work? Siyempre, nang bako sa iya, siling ko amo na akong sitwasyon sa buong. Ari ko sa amo ni, ari ko serve ko sa church, may mga outreach ko, pero siling ko willing to work ko. Siling ko, but for now, I will start part-time, okay lang na. Hambal niyo, okay lang. Siling ko, ang hours ko amo ni. So, available ako to work 3 p.m. onward. Hambal niyo, okay naman Japon. Siling ko, grabe ang Ginoo. Before mag-abot ang enrollment, ginbalik sa ako ng work na nadula sa akon. And ang terms and condition, nga iyan ni Lord, hindi isang client ko. Nga makaserve ko gyapon, nga makapadayan ko sa akong ministry. Kung namati ko to be sotik sa nyawa sa akon, kag nag-untat ko be, kag nag-apply ko sa work, matyago tagaan niya man ko to work, pero nga tag ito sa akon ng work, ang mag-apos ko sa time. Nga hindi na ako ka-serve sa Ginoo. Amo ginalantaw ko, kung mag-work ko, gapuson gid ko ni sa oras, hindi na ako ka-ministry, hindi na ako ka-obra sang obra para sa Ginoo. Pero because nga gi-surrender ko to sa Ginoo, wala ko gindula akong trust sa iya. Ang Ginoo kung kisa ginahulat niya lang mo. Ginahulat niya lang kung hasta sa diin ka masalig sa iya. The moment gani nga magbuya ka, kag maglakat ka sa way mo, problema gina dayon. Kaya ang Ginoo, ang blessings ng Ginoo, matubod lang na siya sa will niya sa imong kabuhi. Kung wala ka nagalakat sa will sa Ginoo, mabatyagan mo na. Kay tungod damo pero may nagakatabo ang hindi amo. Kabugat sang paglakat. Kabugat sang pagpangabuhi. Kaya mo na ganambal nila, di ba? The blessings of the Lord adds no sorrow to it. Kung nagapangabuhi kita, nga puro na lang kabugatan, ang pamangkot, are we still walking with the will sa Ginoo sa atong kabuhi? Or sa ato na gusto? Hindi ang gusto ang Ginoo, mga budlay ka. Ang gusto sang Ginoo, magsalig kasi ya. Amo na ang gusto ya. Pero kung kisa, tungod sa aton nga mga, ang faith ta bala nga kagamay, nga gamay-gamay lang gani nga discomfort sa aton life, hindi na tadayon. Malakat na tadayon sa way na gusto ta. Every time nga mo na rin malasok ang pangabuhi. We need to have that sensitivity sa tingog sang Holy Spirit kag sa tingog sang kaaway. Kaya kung kisa, mas nagapamati kita sa tingog sang kaaway kontra sa tingog sang Holy Spirit. During sa akon nga Bible study man napangkot, Brother Paul, paano mamabalaan nga ginalid ka sang Holy Spirit? Hamba ko sa iya, sang saan o kagin convict sa Holy Spirit nga ginobra mo sala. Dira mo mabalaan kung kusog pa ba lang Holy Spirit sa imo or ikaw na ang nagalit sa life mo. Kay kung kusog ang leading sa Holy Spirit sa imo, ipabatyag yan na para mo sa imo nga ini nga yan sala. Ini hindi niya mo. Ini hindi mo na pag-ubrahon. Ang pamangkot, when was the last time naging convict kita sa Holy Spirit? Nga ginobra mo sala na, hindi na mo. Kung ikaw na ang garul sa imo lawas, wala ka na may mabatyagan nga mo na. Tanan para sa imo ginobra mo sakto. Tanan okay lang. Kung gusto mo mabalaan or ma-assess ang self mo, ask yourself, saan ako git-convict sa Holy Spirit nga sala ang ako ginobra mo? Last month? Last week?
Or basta nalipat na ta. Kung daw wala na ta gina-convict sa Holy Spirit, kung daw wala na ta wala na ta bala sense of what is wrong and what is right, we need to go back sa aton Ginoo. Lord, wala na ko masyado wala na ko masyado discernment sang what is right and what is wrong. Doga pa nga buhay na lang kuya through the motion lang yan. Bugtaw sa aga, pangapi, lakat, balik sa balay, tulog. Amo na lang na. Wala ka na sa bilog mong adlaw, wala ka gid mo na obra na sala. Wala ka gid mo nakita nga daw minahambal nga hindi amo. Or maging paminsar nga hindi amo. Wala bala perfect sa aton. Grasya lang bala ng Ginoo. Amen. Grasya lang sa Ginoo nga up until now, ara ta, kakabuhi ta. Kinanglan, miara ta sang awareness. So buong adlaw, do wala kagin convict sa Holy Spirit. Basi ichakto gid man ang kinompra mo sa buong adlaw tanan. But I mean kinahanglan ta self-assessment. Gina-convict pa ko sa Holy Spirit. Kung wala na, kinahanglan ta magbalik. Kinahanglan ta magbalik sa iya. Lord, tagay ko sang heart nga sensitive sa conviction sa Holy Spirit. Kaya kinahanglan ko nga mag-walk according sa imo will. Kaya hindi ko gusto nga akong kabuhi, ako ang naga-direct. Kaya the moment nga kita naga-direct sa atong kabuhi, budlay, kapoy, stressful sa kabuhi nga ikaw naga-direct. Amo naganambal ng Jesus, come to me, all who are weary and heavy laden. My ways are easy. Hapos lang yan gusto sa Ginoo. Gusto yan lang mag-trust sa iyak, mag-obey. Amo lang na. Yung mga problema mo yan sa kwarta, ang problema mo yan sa imong abana, sa imong asawa, sa imong kamataan, kayo lang na yan ni Lord, obey lang sa iya. Amen. Ang problema galing kung isa, kung mag-obey ta sa iya, may mga ginapaobra sa saton. Like, kadto ka sa imong bana, pangayo ka tapatawad, di Lord, hindi ko manisala. Kabulo ka mo, the moment nga ginobey mo si Lord, hindi mo na tuod sala, but the moment nga ginobra mo na, ginahimo mo ang imo lawas vessel sa grasya ya, sa pagpalangga ya, kag pagpatawad ya. Tistingay bala obra ka man sa mo na ano to sayo man. Nga do naglain to sa how. Dira mo na makita kami Ginoo ang tao. Dira mo na mahambal nga Christian ko. Hindi nga nagsimba ka kada Sunday or nagkakadto ka sa church o nag-attend ka sa ministry. Ang tutuod nga mark sa isa ka Christian is nagagwa sa iya kabuhi ang love, ang joy, ang peace, ang long suffering, ang fruit of the Spirit bala. Amo na siya ang mark ng tutuod nga Kristiyano. Hindi ko na ginaobra mo kung ano ang nagagwa sa imo. Kaya kung ikaw tutuod nga Kristiyano, gin-transform ka na ni Lord. Ang ikaw sa una nga palaakig, nubo pasensya, hindi mapinatawaron, dasig ka maghambal, hindi amo. Ikaw amo ng old self mo, amo nang gusto sa nyawa, nga amo ka na. Napamangkot, di na mas nagahari sa imo. Ang old self mo, or ang self mo dapat nga kung ano kita kay Kristo. Kung hasta subong, dasig ka man Japon mainit, hindi ka man Japon ka pala mapatawad, ang balga ni Brother Modisto, kung may mga tao na subong, ka napatawad doon yun na. Kung hindi mo pa Japon nasa sabang papatawad, you are still living sa imong old self. Ginadala ka Japon sa daan mo nga ikaw. Di na mas nagahari sa imo. Ang daan nga ikaw or ang bago nga ikaw? Anong bago nga ako? Gabalangga, nagpatawad, nagka-care, mapasensyahon ka. Kung amo na, ara ka na sa bago nga side mo. Hindi niya ma-measure kung anong kakalawig sa imong Christian walk. Hindi niya ma-measure kung ano ang gift mo da. Pwede ka da magligid-ligid or mag-slane-slane da, tapos magpulay nyo sa balay nyo. Amo man Japon. Pwede ka ka-speak in tongues da, pero kapang liba ka. Sakit na siya, pero tuod ni. Pwede tayo ma-fake ang aton self sa aton nga ginobra. Pero ang Ginoo, kita aton heart. Kita sa Ginoo kung nag-transform ka na gid man o wala.
Ang transform nga kabuhi, mabalaan mo na. Kaya mga tao sa palibot mo, nagka-feel nila nga palangga mo na sila. Nagka-feel nila nga mas importante na sila. Nagka-feel nila nga sa una do, dasig ni sa mainit, pero subong. Do grabe na sa magpasensyaw na. Dira mo na diyan magmahambal ng Christian ko mo. Kabudlay magambal ng Christian ta. Tapos, ang ginahimo talang nga basihan ang pagkadto sa church. Kag ang pag-join ta sa ministry. Wala nagagwa sa tong kabuhi. Amo na kabudlay mang-invite. Amo na kabudlay sa mga tao. Kay tungod wala nag-reflect sa aton. Kung nag-reflect sa imo ang kabang Christ-like, hindi ka na masyado mag-invite. Sila na mismo, Brad. Sa diin ka mo nga kakad, sa diin ka simba, o sa diin ka gaano, pwede ito kaupod. Amo na siya ang Christ-like. And number 4. Generational blessing and cycles of brokenness. Godly noted. Pasensyawan nyo lang ako, taunogon ko lang akong tingog. Godly mother bears fruit that remains. Ang mga ito ginamba ko kagina. Ang karakter sa isa ka godly mother, nagapamunga. Love, peace, spiritual maturity sa iya kabataan. Amo na siya ang mark sa isa ka godly mother. Ang mark naman sa isa ka mother nga ginarule sa kalibutan. Pain, insecurity, rebellion. Okay. Dire ko ma-focus gid masyado sa point number 4. Kay very important isa ka tama. Ang role na sang isa ka iloy sa isa ka bata, it's a make it or break it nga role. Kung hindi kita maayo, whatever nga naagyanta sa aton nga past, ang parenting, ang way of life nga nadak-an ta, tanana matransfer ta sa aton kabataan, ang mga pain, ang mga rejection, ang mga ginagyantang hindi maayo sa atong kabuhi, kung hindi kita maayo mag-handle, i-transfer ta na sa atong kabataan without us knowing it. Amo nang inamban nila nga generational curse. Kaya ang pain, ang insecurity, ang rejection, ang rebellion, amo nang ma-channel ta sa ila instead of love, peace, spiritual maturity. Example, nagdako ako sa isa ka household nga hindi affectionate. Wala nagahambal I love you, wala nagakupo-kupo, wala nagahaghag. Amo nang gindakaan ko nga sulod sa panimalay nga ang pagpalangga paagi lang sa paghatag sa pagkaon, mayo nga panglawas, mga pamiste, gamayo ito. Amo na. Di na nila nakwa sa parents man nila. Kaya tungod wala man na sila nakabatsyag, amo man na ginobra nila sa amon. Dira ako nagdako. Biskan ano mo gali kabasa sa mga self-help books about parenting. Kung paano na ma-overcome, paano maging mayong nga parents, paano maging mayong nga mother or father. Dili lang na siya, the moment nga mag-execute ka na, nga i-require ka na, nga obrahon mo na siya sa imo nga pamilya, sa imo bata, sa imo asawa, budlay na. Nga man, it will require self-denial. Kinahanglan i-deny mo self mo. Kinahanglan mo biyaan ang imong past. Kinahanglan mo na siya matun-an. Kung nagabasa ka sang Bible, is a big help. Nga matun-an mo na.
Kaya i-guide ka sa Bible, ano ang love, paano mag-love, paano mag-forgive, paano maging patient, paano maghatag mercy. Tananara kay Jesus. Itudlo yan na sa aton sa iyang nakabuhi. Kung hindi kita careful, nagkaka-transfer tani siya. Miyara kita mindset nga gusto ko maging better kung father sa akon nga kabataan. Gusto ko hindi maagyan sa kabataan ko ang ginagyan ko. Pero kabudlay-budlay mo. Maging affectionate, magpalangga, magambal I love you, budlay. Budlay-budlay na. But the choice is always ara sa aton. Ginatagaan kita sang Ginoo, choice. Do you want this nga makat sa imo or ma-continue sa kabataan mo? Inibala ang pag-transfer sang love, sang peace, spiritual maturity sa mga kabataan. It requires time. Hindi ni siya like, ginambal to ni Brother Paul, amo ni ko no, brown ko na sa bunga. You need to be consistent. You need to be committed. Kaya kung hindi ka consistent, mapatay lang ni sa Japon. Ubraho mo lang siya mga 1 week after, wala naman dayon. Pagkakita mo nga may salay mga bata, akigang ko naman isa. You need consistent and commitment. Kaya kung hindi, ang aton nga matransfer, ang pain, ang insecurity, ang rebellion. Ara kita permi sa point sa aton life, nga mambal ta. Gusto ko ya maging maayo nga version sa akon nga parents, sa akon kabataan. Hindi ko gusto nga magyan nila ang ginagyan ko sa akong parents sa una. Pero kinahanglan sa sakripisyoan. Hindi pwede nga maghandom lang ta, kag mag-aim lang ta, pero wala pagsakripisyo. Kaya in order for us to be saved, si Jesus nagpalansang sa cross. Nagpakasakit, nagsakripisyo. Because of too much sin. Gin-break niya ang curse. Kag gin-save niya ta. We need to be somehow like Jesus sa aton nga sulod sa balay. Sa aton nga family. Sa aton nga kabataan. Kung hindi ka gusto nga ma-transfer sa next generation ang curse of insecurity and rebellion and pain, you need to decide now. Kinanglan, i-cut ko ni. But I need to sacrifice myself. I need to ask more wisdom sa Ginoo kung paano ni. And the good thing about kung mag-sacrifice ka, Jesus will use people. God will use people sa iyong life that will teach you. Maybe it's a friend, maybe it's your wife or your partner, or maybe ang imo kabataan mismo. Ako, blessed lang gid ko. Hingin tagaan ko ni Lord sang asawang rooted sa word, kag nagdako sila ya sa pamilya nga affectionate, kag barmi I love you. Ito sila ko, pero kinanglan gid niya mamo ni. Kinanglan magkita ka mo ya kupo-kupo gid, tapos makis ka gid, tapos I love you gid, pero ang magindi dapat nang okay lang man naguro nga palangga ko na siya. Budlay na siya. Damong nag-struggle sila. Especially mga father. Ang mga father nga orphan in spirit. May father figure sila, pero wala nila na feel nga ginpalangga sila through affection, through words. Amo na ganing ang mother bala, very important kini sila nga role. Kay sila ni parami ang nurturing ni mga mother mo. Sila niya nag-teach ang kabataan paano maging affectionate, paano maglambal I love you. Tiyan mo na ginobra sa akong asawa, gintudloan yung mga kabataan, slowly by slowly, ginobra sa akong sa mga kabataan. Wala ko choice kundi mag-respond. Mag-respond nga I love you to. Wala ka choice mo, lang hindi ka magbalos. Ginambala ka sa bata mo I love you. Pasalamat mo ginagamit sila sa Ginoo. Nga on my own, budlayan din ko. Pero through them, na amat-amat ko tunan, nga kinanglan ko gali maging affectionate. Amen. Kinanglan ko gali nga maging maghambal I love you gali. Nga hindi lang gali sa feeling lang.
Napalangga ko man na sila. Amo na nga mothers. Very important ni. I know nga there are struggles in your life. Dabo ka mo like, kung kisa bala mga mother, amo nimo, hindi nyo ginipag, hindi nyo ginipag pamatian, ang ginahambal para misang kaaway. Nga kabulo ka, dire ka lang yan sa balay. Ang imo worth, wala lang di para may nagkakakita. Less ka sa mga, kumbaga pa, less ka na sa priority. Ay, ini ba lang ang mga negative emotions, negative thought, nga nag-ginahotek sa inyo, hindi inyo gid ni pagpamati eh. Kaya mo ni ang matudlo sa inyo nga maging bitter. Pamatiin nyo gid para may ang ginambal sa Holy Spirit sa inyo. Kaya para maging better ka mo. Hindi ka mo maging bitter ha, better. Amo na. Kay ang bitter, Bisaya na sa better. Kung pamatian nyo ni, nga hotek, ma-discourage ka mo. Nga i-nurture ang kabataan nyo. Ma-discourage ka mo, nga i-channel ang pagpalangga nga ginhatag sa inyo. Nga magdako ang kabataan nyo nga maging affectionate. Tanan-tanan ta may mga struggles kita sa aton nga kabuhi. Tanan-tanan ta may ginaagyanta. Pero we always have a choice nga maging better. Better as a mother, better as a parent. Ma-share ko sa inyo ang role ko sa isa ka mother is a nurturer, a moral and spiritual guide, sustainer sang atmosphere sa sulod sa household. Dako-dako bilang nga factor ang mother sa sulod sang balay. Kay once ang mother gani ara sa good condition. Once ka ang mother ara sa prime sang iyang pagiging arab lang worth niya sa mother sa sulod sang balay ara. Grabe ni siya ka sustainer sa sulod sang balay. Very important isa para man sa mga father man. Hindi nyo ginay pagkalipati kay biskan ang message ko for today is for the mother. Dako ang obligasyon naton nga mga bana sa aton nga asawa. Ano gani ang command ni Lord sa mga husband? Ano gani mala? Love your wife. Kabalo ka mo nga dira na sa nagasugod tanan. Kung kisaga pangakig lang ta nga ang balay ta nga amo niya kay base wala taga love sa aton wife. Dako nga factor. Kaya ang amo na ginambal nila, kung ano ginahatag mo sa wife mo, ginamultiply niya na. Kung ano nga bagay ginahatag mo sa wife mo, ginapadako yan na. Ang budget mo nga gamay, gaan mo sa budget, makibot ka nga paano yan napaigo man. Amo na yung ilaw mo, amo na yung character ng wife. They make things, kumbaga pa, gina-make things better nila. Galing ang problema. Kung tagaan mo naman sila kalain sa buhat, gina-multiply mo nila. Oo. Kung hindi mo sila pag-treat mayo, gaka-multiply mo na. Amo na, it's a very dangerous kid ang role sang asawa sa sulod sang balay. If wala na gani in order ang balay, or wala peace ang sulod sang balay, kinahanglan tagit i-check ang aton ng mga asawa. Nga, is there something wrong ginaobra ko? Nga nainitan niya? Nga, or is there something nga wala ko na obra? Nga nag-aakig siya? Kabalo ka ang mga asawa, gusto nila sa aton mo nagpakot. Dapat ikaw nga ba naman nagpakot ka? Hindi na sila magambal, pero gusto nila pakton ni mo kung ano ginobra mo sila. Or anong wala mo na obra. Ang communication is very important sa sulod ng balay. If you communicate well, mga asawa mo, luoy mo kamo, hindi mo kami obra mo nagpakot, pwede nyo na pala ihambal in a nice way. Nga gainit ang ulo ko subong kay wala mo naman to gin patay ang suga. Kung kisa hindi ka mo magambal, tapos mangakig lang kamo, tapos makibot kami nga ka pangakig na sa yaman.
Communication, isa gina ka importante nga factor sa relationship. Kung kisabi na tamad ta mag-communicate kay arang kadugay naman ni kapila ko naman ni ginambal sa iya. Sulit-sulit nako. Ang pamangkot, kung mag-stop ka, kung hindi obrahon, mainit man dyan po ng ulo mo. Why is it nga hindi mo nalang paghihambal? Nga kinanglan hulaton mo pa nga mag-init ang ulo mo. Kag mag-away ka mo. Di ba? Ihambal nyo na lang. Ihambal nyo na lang. Kag ang mga bana man, be sensitive sa emotions ng inyong asawa. Kay kung gusto niyo isang peace, order, kag maayo nga sulod sang balay, kinahanglan nyo gid unahon ang inyong asawa. Unahon nyo gid ang inyong asawa. Kay makita mo na ang manabla nga ang sulod sang balay is a reflection of the mother. And your wife is the reflection of the husband. Hindi mo pwede hambalon nga hindi mo pwede nga ibasol ang mga bagay-bagay to someone else. Kaya ara kamo isa lang kamo kasulod balay mo. Ang obligasyon sang mother is ang sulod sang balay. Ang imo obligasyon as a father, ang mother. Kung mayo ang imo treatment sa imong asawa, kung mayo ang pag-upod nyo nga daw, reflect na sa sulod sang balay nyo. Kung kisa galibog ulo mo, wala gid kalinaw sa sulod balay namon, di pa si wala mo ginatreat mayo ang imong asawa. Ang bana bala, kung ginatreat ang bana sang mga ayo, nagaporsige ang bana. Pero in order for you nga magporsige, kinahanglan mo na i-treat ang imo nga wife sang insakto. Ini ba lang ang mga topic, wala tanan ni masyado ginaistoryahan. Ang ginaistoryahan tanan pero may paano magdamat ng kwarta, paano ta maging successful. Kadamo sang successful nga tawo. Kadamo sang tawo nga damo kwarta, pero wasaag ang sulod sang balay. Wala sila peace, wala sila ginsindihanay, pero may lang sila gilinaway. Anoon mo man ang kwarta mo, anoon mo man ang success mo, yung pagpuli sa mo sa balay mo, may Armalite. May Armalite na to, nagataya sa imo. Amo na bala? Kabudlay nga we live a life nga sagwa. Nami ang imo nga ginapakita sa tawo, successful ka, maayo ang imo nga postura sa gwa, pero pag sulod sa balay nyo, hindi gali, grabe gali nga away nyo. Wala ka mo gali peace sa sulod sa balay nyo. Everything starts git sa sulod sa balay. Especially sa mother, kag sa father. This is to all of the mothers. You need to ask, am I modeling Jesus or the world to my children? Ano ang ginamodel ko sa sulod sang balay ko as a mother? Ang karakter ni Jesus, nga may peace, may love. Papailan na yung bana na istorya sa iyo mo nanay. Sa mother, am I modeling ang karakter ni Jesus sa sulod sang balay as a mother? Or mas damo pa ang pangakig, ang kalayan sang buot, nga nagagwa sa imo, sa sulod sang balay. Kung damo, mas more ang hate, mas more ang kaakig, we need to check ourselves. Kaya hindi na siya mo ang design ni mo. Yung design sa Ginoo para sa imo. Ang design sa imo sa Ginoo is to be a mother nga pagwa sang love, sang peace sa sulod sang balay. Kaya muna ginasunod sa mga kabataan. Kung kisa mamba ka lang mga kabataan, kasabad sa mga kabataan, no?
Hindi na bala sala sa mga kabataan kaya wala na sila buwan. Begin each day with prayer and the word. Ang mga kabataan na pala nagalantaw. Hindi, damduman ko sa una, ang hambal sa akon, sa tatay ko, sa buhay ko sa. Hindi ko gusto magdako ka nga na mainom ka mga sigarilyo, pero sa ako na, madakpan ta ka kay lubagong ko ginangulong sa likod. But he's doing it. Good lie, di ba? Ang kabataan mo, masunod na sa, kinadlock pa sa imo. But the moment, nga magwa na sa poder mo, obrahon niya na. Kaya mo na nakita niya. That's why, sa nagadag ko ang kabataan namon. Gin-convict kami ni Lord, na you need to change. You want to cut the generational curse? You need to change. Kinanglan mo sakripisyo, yung mo kagalingon, kinanglan mo maguntat ina mo si Gaelio. Hindi mo na pwede nga obrahon mo man ang ginambal sa tatay mo sa imo. Ngumadakpan ta ka, lubagong o ginangulang mo sa likod. Hindi mo ko pasundon niya kay salani. That's the typical. That's the worldly nga parenting. If you want change, kung palangga mo gid man ang kabataan mo, kung gusto mo nga magmayo ang ilang pangabuhi sa pila ka adlaw, start sa imo at utdanan na ang hindi mga nami nga behavior. Doon mo na sa imo, sa nga self. Kaya para makita nila nga si mama nag-change to. Si mama gin kayo na to. So, amo man ako no brown. Ang mga kabataan, bala, gina dako nga percentage nga kapihon sa kabataan sa ginikanan. Hindi ang ginambal nila, kundi ang ginobra nila. Piyari niyo bala, may mga gawi ka, nga gawi sa parents mo sa una. Nga hindi ko ya gusto ya nga makita ang balagyan nila tao. Gusto ko ya manghimos giperme. Amo na yung imo na dakaan mo. Amo na nakita mo. Kumbaga pa automatic na nadayon. Amo na naandan mo. Tiyan mo na kung gusto tangaton kabataan nga magdagko sila kag may brighter future, let's start sa ila karakter. Hindi tayo nga maggusto ko ya magdagko kaya mapulis kagid, maamo kagid ni. Masunod lang na ya. I-build ano yung karakter nila. Kaya muna ang madala sa ila sa mayong future. To children and families, honor godly mothers. Support those struggling. Break the cycle of sin through intentional discipleship. Ano bala mga kabataan, pag makita nyo bala nga ara ka mo sa ginikanan nga ginatag sa inyo sa Ginoo, nga ginikanan nga ginadala ka mo sa Ginoo, ginatudloan ka mo kung paano ang isa ka karakter sang isa ka mayong Christian, you need to be grateful. You need to be thankful. Kabalo ka mo nga, do tayo na lang ng mga ginikanan nga muna. Kalaban ng ginikanan sa bang pabayan na lang kabataan. Gusto na lang nila ang kabataan nila maging successful kaya para may porsyento sila. Tuod ni. Damo sa parents nga sa kalibutan nga gusto nila sa ilang kabataan maging successful sila kaya may porsyento sila. Kaya manukot sila sang ilang ang pangabudlayan para sa ilang kabataan. Parents, obligasyon tabala ang aton kabataan. Hindi tabala pwede sa ila isukot. Nga ginpa-eskwela ta ka sa mayong eskwelahan. Ginpakaon ta ka, ginbistihan ta ka. Obligasyon ta na. As parents. Hindi ta na pwede isukot sa ila. If ang aton kabataan, if nakita nila nga ang kabuhi mo, nga ang parenting style mo, based sa Bible, based sa karakter sa Ginoo, you don't need to ask them for something. They will remember it. Nga sinibla, ang parents ko, grabe gito bala sakripisyo nila sa una sa akon. Grabe balang ilang pag-atipan sa akon. I will give back to them. Hindi mo na kinahanglan sukton ang kabataan mo. They will voluntarily see it sa imo kabuhi. Kag mga kabataan nga may mga parents, nga godly parents, pray for them. Be grateful. Hindi ka mo mag-rebel sa ila. Ang peer pressure, it's normal. Ara na nasubong. Pero again,
ang future nyo ang nakataya sa inyong mga decision sa inyong kabuhi. Obey. Hambal ni Brother Modesto, obey. It's very important. Subo nga chimpo, mga Gen Z, ang mga, wala ko gaano pero ang mga sining generation, grabe. Simple lang gid nga mga sugo, simple nga pagkatubi ang suga, may sakop ako, may obra pa ka, computer pa ko din Ang una, simple things like that. Obey. It's a training para sa inyo, future. Wala ka mo nga ginasugo lang sa inyo, ginikanan para makapoy ka mo They are training you to be a better version of yourself. Amen. Kami ganun sa una, ginapabial kami kahoy. Kung hindi kami magbial kahoy, hindi kami kakaon. Ginapasag-ob kami tubig, subong wala na kami sagab-sagob. Wala na bial-bial kahoy, ay na. Wala pa to yan sa una, computer. Cellphone, wala pa na yan. Maglantaw kami sa una yung TV. Sa piyak balay pa namon, dito pa kami sa bintana. Kung aboton pa nga mo, tapos balay sa ladaan yung bintana, hindi kami maglantaw TV. Tapos, dumduman ko pa sa una, maglantaw kami TV. Pagpuli namon, ang chinilas mo, wala na pares, kaya ginakuha sa ibang na ginadala. Wala nyo na yung subong mga kabataan, wala nyo na yan agyan. Pagbugtaw nyo yung malantaw na lang kamo TV. Pagbugtaw nyo yung makaon na lang kamo. Pag kung ano ang gusto nyo, arada yun. Hindi pa kamo sila grateful. Naging tagaan kamo sa kamo na nga lifestyle. You need to be grateful for that sa inyong mga parents. To the church, kinanglan gini nga disciple mothers, help them distinguish between God's wisdom and worldly noise. Importante ni bila katama. I think we have here nga mama bears, nga may mga parents na di, mga mothers na di. Join gi kamo. Hindi ka mo mag-skip. I-take nyo nga, yes, busy kita. Damo kita all around sa sulod ng balay. But you need to engage yourself sa mga upod nyo man ng mga mother. Kay ang mga mothers bala, kung kisa, may mga ginobra kita nga makamayo, may mga ginobra kita nga hindi makamayo. Di ko nagagather ka mo blatanan nga nanay. Kaya istorya ka mo na mo. Kung ano ang mga mayo nyo ginobra, ano ang mga, kung kasi kinistoryahan nyo, ang inyo ba na, mga struggle sa kabataan nyo, it's good to have that community nga ma-share nyo bala, nga maintindihan nila ang pagiging mother. Sa mga father, mo na, dapat may mga community man kita nga para sa mga father lang. Kaya mga father, ipos-ipos lang na, pero damo man sila, struggle, wala nila lang ginambal. We need to have that community nga maintindihan ka man sa imo nga co-father man. Kaya ang mga struggles, sa pala riyos kung manitanar mo. Pero kung if we get together, if we have this bala, nga discipleship para sa mga mother, para sa mga father, dira nag-build ang aton nga ay parehos lang makamigili ginagya. Ti normal lang ni gali, kinanglan ma-overcome ni namon. You can pray together, you can consult the word, kung sino man daw nag-lead sa inyo, maybe may mga revelation i-share sa inyo. It's good to have community. Hindi ka mo hindi niyo pag-ipaupok sa sulod ng balay. Kaya kung kisa, ang mga frustration nagapaupok na sa sulod ng balay. It's good to have outlet. It's good to have community. Nga maka-get together ka mo, nga maka-share ka mo, nga maka-intindihan. Alangan isugid mo na sa hindi pa mother. Hindi nyo pag-isugit sa inyo tupad balay or sa kung sinoda. Dito ka mo sa mga Christian people nga they understand, they pray para sa inyo. Na may bala kung ara ka sa community, kaya may nag-pray sa mo. Kag ang mga ara bala sa community, ang mga ginasugid bala sa inyo, ang mga gina-confess sa inyo, people trust you. Gin-confess siya na sa imo for you to pray. Hindi mo na pag-isugid sa iba. Kay kutso-kutso na sangwa. If someone from the community, for example, mother or father, tapos may gin-share siya sa imo, i-discern mo na, medyo bugat niya gin-share niya sa akon. Hindi mo pag-i-share.
Hindi ka magambal nga, sis, si ano, balami can share this sa akong pangamayuan, tas hindi ka na mangita, upod pa sa pagpangamuyo, ikaw lang na ginsaligan niya. I-pray nyo nga duwa. Hindi na pag-i-share, pag ka magpangamuyo, pag sa iban. Kaya muna kung kisa nga mga mothers nga iban, hindi naman na sila mag-join sa community. Tuod ni. Hindi sila mag-join sa community, kaya nga naman siya, basta ikot-chokotso lang ko to. Tuod na. In order for us to welcome those people sa community, you need to be trustworthy. You need to have integrity. Kung may gina-share sa imo, pray for that. Pray for that person. Hindi namang ngita pa to sa iba, nag-i-share mo man to sa iya. Kaya ginag-trust na siya sa imo. Kaya para may accountability partner siya. Kaya para ma-welcome tang damo nga mother pagit nga magsulod sa community. Hindi ta pag-ubrahon ng community naton na maging stumbling block sa aton nga brothers and sisters. Kaya kung kisa, wala kita pala utwasan, gusto ta mapautwas sa aton brothers o sa aton sisters, ang problema, wala kita trust. Kaya basta ihambal sa iban. For us to welcome those people, nga makabuild kita sa community, nga maka-encourage kita sa iban. We need to have that sa aton self. Nga I'm here sa community for me to help, for me to encourage. Hindi mag-share sa kung ano. Kung may ginaagyan sa understand, kitanan ta may ginaagyan. Kaya mo lang na ang way nga mag-gather na ton. Mas nami, balangan nag-gather kita as Christians nga as someone nga makakuha ang aton nga sister or brother sa encouragement. Hindi nga masambol sila, ma-discourage sila. And to end this 4 points, liwat, i-share ko sa inyo liwat. Ang character ng isa ka godly mother is number 1, God's wisdom first. Word of God ang pinaka-foundation sa godly mother. If we need to go back sa mag-pray o po sa mga kabataan, we need to do it. Okay, it's very important. Number 2, kingdom first before image. So, kinahanglan nato unahon ng character, i-build ang character sa atong mga kabataan, ang success, ang mga achievements sa life, it will follow. We need to build a character sa ila, kung ano ang character nga gina-build ni Jesus sa aton. Number 3, servant of God, not the slave of culture. Christ first, kinahanglan nato unahon ang aton nga pag-build sa atong relationship kay Christ as a mother, kaya para ma-channel ta sa atong mga kabataan. Number 4, generational blessing. Kinahanglan naton mag-decide today as parents, as mother, na kinahanglan ma-break na naton ang generational curse, ang mga negative emotion, negative behavior. Kinahanglan ta na naton today. Hindi ta pagpabayaan nga ma-channel pag sa atong kabataan nga makita tapos sa aton mga apo. Amo nang pinaka-worst makita mo pa sa apo nimo ang mga karakter nga halin pa sa inyong kaluluhan nagamanifest pa sa imong mga apo. Ikata na instead love, peace, kag spiritual maturity ang aton i-channel sa aton mga kabataan. The difference between a godly and a worldly mother is not about perfection. Wala perfect na mother. Tanan ta nagakasala, tanan ta may mga kakulangan. But it's the direction. A godly mother may stumble, but she always turn her seat back to God. Hindi tayo magambal ng atong nga parents, ano na ni kinakabati na to siya. No. Maabot gid ang time ng parents ta or mother ta nagaka-stumble man sila. Tungod hindi na sila perfect, we need to be graceful enough sa ila. Kikita, hindi man ta perfecto. Kung ginpatawad ta sa Ginoo, kinahanglan magpatawad man ta. Wala sang perfecto sa kalibutan. Ikaw hindi ka man perfecto as a father, as a son, as children. We are not perfect. Kinahanglan ta magpatawad, magpasensya.
ka magpalangga. Kung amo na gina-expect naton sa ila, amo man na dapat ang aton pagwa sa aton. A godly mother's house may not be perfect, but it stands firm on the Word of God. Word of God, gid ang pinaka-importante sa tanan. Let us choose to be mothers and raise mothers who build, bless, and believe a living legacy that outlives us and glorifies Christ. Sige. I think we need to pray. And as we pray, sa mga mothers, I want you to contemplate sa mga words nga na-share today and sa mga revelation nga ginatag sa inyo ni Lord nga balonon tani puli, hindi tani pagbabayaan nga aral lang sa aton nga dalunggan. Maybe it's 1 or 2 points nga tandog sa imong heart. Ang importante, miyara ka sang revelation sa imong heart. Amo ni siya ang pinaka-importante sa tanan. Ang Bible verses, kung hindi tani siya pagipangabuhi, powerless ni siya. So whatever ng revelation nga nakuha ta today sa mga mothers, remember nga dako katama ang inyo nga part sa sulod sang balay, sa mga kabataan, kag sa future sa pamilya. Don't think nga wala ko work, wala ko nag-earn, or wala ko sang kwarta nga ginadala sa sulod sang balay. Don't think about that. What you are doing inside sa sulod sang balay is very important to build your children, to build their character. Kung ano sila sa pila ka adlaw, dako nga factor is you being the mother of those children. So today, I'll give you time to contemplate also those areas in your life nga nakita nyo nga ini nga area sa akon nga life daw hindi ko na pagpadayonon. Ang ining area sa akon nga life hindi gini manami, kaya mo ning nakita ko nga nagakos sang gakakasang peace kag nagakasang harmony sa sulod sang balay. Likawan ko ni. So sige, let's pray. I'll give some time sa inyo and then we'll pray together sa kay Lord. Lord, thank you for today. Thank you for your word. Thank you for the revelation na ginatag mo sa amon. Lord, as we gather and pray sa imo, Lord, we surrender everything sa imo. Lord, for the mothers nga rin sa buong. Lord, I pray that you will restore their identity as a mother sa imo. Lord, I pray nga tanan nga oppression sa kaaway sa ilang mind, sa ilang heart, nga pa-feel sa ila that they are not enough, nga kulang sila. Lord, I pray that you remove that sa ilang heart today. Replace it with love, joy, peace.